this place, no? Alam natin ang every time na tayo magsasama-sama, no? If we gather together, the presence of the Lord ay kasama natin. Amen. Kaya tayo hindi religious dito, for we all know sa pagsasama-sama natin nangungusap ang Panginoon at nagbibigay ng kalakasan sa atin. Sabi ng Lord, huwag niyong kalilimutan yung mga ganitong pagtitipon. Sapagkat ito yung nagdadagdag ng antas ng ating pananampalataya at natututo tayo. Amen ba? Sabi mo sa katabi mo, pinagpala ka sa gabing to. Amen. Parang hindi Praise God, no? Sa under tayo ng topic ng revival, and I want you to listen, ano? Kuhanin namin ang inyong pandinig at pakinggan natin ang salita ng Lord. Meron lang tayong ililay down. No, kung nakita niyo yung post natin, no, yung about prayer and fasting, malaking bagay po to para makatulong sa ating spiritual na pamumuhay. Maglalatag lang tayo, no? Kasi medyo nane-neglekto minsan ng kapatiran at hindi nangyayari, no? Papaliwanag natin sa gabing ito parte ng ating buhay na kailangan natin under the kingdom of God, no, sumunod doon sa pinagagawa sa atin ng Panginoon. And we know prayer and fasting, napakalakas niyan, no, para yung spiritual life mo manatili yung apoy sa puso natin, no, o manatili yung apoy sa paglilingkod natin. Pero bago ako manalangin, mga kapatid, no, so ready po tayo, no? Nais ko lang po pasalamatan, kunin ko na rin itong attention na to, pasalamatan yung mga nagbigay nung gift. Hindi ako nakapagpasalamat ng ating appreciation. Salamat po sa mga matatamis na tinapay ninyo. Salamat sa mga nagbigay, no? We believe Lord ang nagbabalik niyan. At sa mga hindi naman nagbigay, may November 5 pa. Lalin nyo lang. Praise God, hindi ba? Alam na Lord yan. Basta tamalaga, nagpapatuloy tayo, no? At naglilingkod sa Panginoon. Sapagkat wala nang pinakamasarap sa buhay natin. I know you will agree with me, no? Yung paglilingkod sa Panginoon. Amen? You are here because we want to learn from God at maintindihan natin ang kanyang kalooban sa ating buhay. Lagi nating sinasabi, it is not an accident na papakinggan ninyo na narito kayo. Nilagay ng Diyos ang inyong mga panyapak dito, nakikiisa sa katawan ng Diyos sa iglesia ng Panginoon dahil may plano siya sa buhay mo. Alam mo ba yung plano ng Lord sa buhay mo? Siyempre, number one, gusto niyang gamitin ang buhay mo. That's why you are being born again. No, you are being cleansed by the blood of Jesus. Nagkaroon tayo ng malalim na kaugnayan sa Panginoon dahil may plano siya at yung holy calling, yung tinatawag na pagkatawag sa inyo, dapat naintindihan natin yan. Kasi pag hindi nyo naintindihan yung pagkatawag sa inyo, mananawa kayo, no, hindi natin maintindihan, no, parang ang dating lang natin sa gawain ng Panginoon, parang religious lang tayo, ritual. Dapat naintindihan natin everyday in our life, si Lord gumagawa. Amen ba? Si Lord nararanasan. Salamat sa dalawang sumagot. Si Lord nararanasan. Amen? Kaya paggising mo, tinuturo sa atin, no, manalangin ka because katotohanan, reality ng Espiritu ng Diyos dapat, no, ginagalaw yung puso mo, nararanasan mo siya. Dahil tayo ay pinanganak na muli sa Espiritu. Kaya sa born again Christian, laging may expectation yan, meron na joy yan, because yung Holy Spirit kasama niya sa buhay niya. At dapat binibigyan natin ng importansya yan. Kaya napakalaking bagay na sa isang Kristiyano, tayo ay nagkakaroon na tinatawag na disiplina at isa sa pag-aaralan natin sa gabing ito is the prayer and fasting. Hello! Napakalaking bagay niyan. Kung nagbabasa kayo ng mga church history, no? Ang laking bagay ng portion na yan kung paano gumagawa ang Panginoon ng kanyang miracle signs and wonders because of the prayer warriors, because of the people na nagsasacrifice ng prayer and fasting. Kung kilala niyo si Charles Finney, no? Kilala yan sa world ng Christianity. Maraming nabuborn again, no? Pag pumapasok siya sa mga company, daming mga nabuborn again umiyak dahil meron silang tinatawag na mga prayer warrior na nagpa-fasting. No, nagpa-fasting sila. Binababa nila ang sarili nila
And they worship God. Tapos pinapabalutan nila yung lugar na yon. Binababa nila yung sarili sa fasting at nagkakaroon ng tinatawag na pagkilos ng banal na spirito. Kailangan yan. That is one na importante sa church. Hindi po pwedeng walang gawin ng church. Alam niyo po, ang church, let me say this, hindi pa tayo nanalangin, is the body of Christ. Si Jesus ang ulo, ang katawan ay ang iglesia. No? Church is called the called out ones, mga tinawag. Hindi yung pinaka-building, kundi tayo yung church. We are the extension of the power of God in our life. We know Jesus. Umakit na si Jesus. Pero iniwan niya yung kapangyarihan sa iglesia through the Holy Spirit. Tama? Kailangan dapat mag-function tayo ron sa Holy Spirit. Pero minsan hindi natin maranasan yung move ng Holy Spirit o hindi natin maranasan yung pagkilos kasi hindi natin alam kung paano siya makakaulayaw. At ang laking bagay ng prayer and fasting, binababa mo sarili mo at inaalaw yung Espiritu ng Diyos ay makaulayaw mo. Amen? Dapat ginagawa ng Kristiyano yan. Church, napaka-powerful ng church. No? Actually, takot si Satan sa church kung nalalaman lang natin yung kapangyarihan na ibinigay sa atin. Do you believe you have the authority? Amen? Hindi tayo pinabayaang walang kapangyarihan ng Panginoon. Hear this, sabi niya, all authority was given to me bago umakyat si Jesus from heaven and earth. Sabi nga binigay sa akin at binibigay ko sa iglesia ko yan. Makapangyarihan ng iglesia. Kaya intindihin nyo na tayong church, no, inaasahan ng Panginoon bago siya dumating. Binigay sa atin yung pinaka bato na sinabi, no, na pagpatuloy natin na malaganap yung kaharian ng Diyos dito sa mundo. Amen? Pinaliliwanag ko lang kasi ang totoo naman may-ari ng mundo, alam niyo yan, si Jesus. He's the King of Kings and the Lord of Lords. Siya may pagmamayari. Kaso natukso lang si Adan na daya, kinuha ni Satan. Kaya sabi ng Panginoon, kailangan mabalik ang mundo sa kaharian ng Diyos. Hindi to kaharian ng kadiliman. Peki lang si Satan, nandaya, nagmalaki. Kinuha yung dominion o yung pag-ahari ni Adan, yung tao na nilagay. No, so laging parang ang mundo ay laging kalakalan na nang nagkaroon ng pagkakasala. Pero hindi yan ang plano ng Panginoon. Kaya sabi ng Panginoon, babalik siya. Amen? Amen. Kaya sabi niya sa prayer, hallowed be thy name, Father. Let your kingdom come. Kaya nung bumaba siya rito, sabi niya, malapit nang maghari ang kaharian ng Diyos. Dapat nyo malaman, pinaliwanag niya kasi gustong kuwanin. At sa Lord naman talaga to. At tayo mga na born again, na binilang, nakasama sa plano ng Diyos, tayo ang mga gagamitin. To establish again the kingdom of God. Sa atin binigay ang maintindihan natin mamuhay sa kaharian ng Diyos. No, na maibalik at hinihintay natin ang pagdating ng Panginoon. Babalik siya para maghari siyang muli. At alam natin ang katapusan ni Satan. No, konting panahon na lang siya. At nangyayari mga bagay na propesiya. So, the real meaning talaga po ng ating paglilingkod ay mamuhay tayo dun sa kaharian ng Panginoon, the kingdom of God, which is righteousness, peace, and joy in the Holy Ghost. No, yun yung kaharian niya. Hindi natin nararamdaman pero binigay sa atin. Binigay sa atin yung authority. Kaya ako po sinasabi to para maranasan natin one of the powerful tool o weapons na para maranasan natin ang banal na spirito, you have to lower your flesh. Kaya yung prayer and fasting, napakahalaga. Amen. At hindi pwedeng hindi mangyari yan. Paliliwanag natin kapag hindi natin nagagawa yan, merong parang kahinaan na mangyayari sa atin at pag-uusapan na. But before that, let us pray po. Manalangin tayo. Panginoon, marami pong salamat. O Lord, ikaw ang Diyos. Nag-i-establish, Panginoon, ng salita mo upang kami mapalakas, Panginoon, upang maintindihan namin ang plano mo sa aming buhay. Lord, this night, we ask for the spirit of wisdom
We ask for the lift of faith. We ask for the power of the Word. O God, na maintindihan namin, Panginoon, ang kalooban mo sa aming buhay. Ikaw na nagmay-ari ng aming buhay. Ikaw na nag-direct ng aming buhay. We ask you right now that this Word, O Lord, ay manorish kami sa gabing ito at makita namin yung importansya ng iyong salita. For heaven and earth, Lord, ay mawawala, ngunit ang salita mo ay mananatili magpakailanman. At ang salita mo ay makapangyarihan. And we cannot live without your word. So Father God, we invite you right now at lanumang pumasok, anumang matining sa aming puso sa gabing ito ay magbigay sa amin ng pangunawa, Lord, ng paglilingkod sa iyo. Purihin ka, dakilain ka sa tanging pangalan ni Jesus. Everybody say, Amen. Ang ginagawa po nung panahon kasi nila Charles Finney, no? Meron siyang tinatawag na prayer intercessor, yun yung nagfa-fasting. Bago sila mag-crusade sa lugar na yon, bago sila mag-crusade sa padadala niya yon, and then nabanggit nila Pastor Tony, arkila sila ng hotel, and then gagawin nila sa hotel, they pray. Magdamag, they pray. They fast and pray. Or let me say, they war against the spirit. Kasi ang pakikipaglaban natin, kapatid, hindi sa laman. Amen. Amen. Pakikipaglaban natin sa spiritual. Sabing ganon, to pull down the strongholds. Humahawak dito si Satan, dinaya niya ang tao. He makes power on this earth, pero takot na takot siya sa dugo ni Kristo. Dahil tinalo siya. No, na nagumpay tayo sa testimony at yung dugo ni Kristo. Kaya napakahalaga, kapatid, lagi ka nananalangin at nagpapabalot sa dugo ni Kristo. Amen? Sa pangmahalagang bagay, pa nagpa-fasting ka, you must pray in the Spirit. Kaya minsan, nananalangin tayo ng tongues na hindi natin maintindihan. Because the Holy Spirit lead us. Ito ang buhay Kristiyano, no? May panalangin at pag-aayuno, paliliwanag natin mamaya. Ganon katindi. Kaya yung church nila, kapag pumunta sila dun sa crusade, na ilatag na, nagkaroon na ng labanan, no, na nagumpay yung mga nananalangin, talagang pag wala pa nagsasalita si Charles P, nagluluhuran yung mga tao and they accepted. At yung lugar na yun, kapag sila'y nag-crusade, nagsasara yung mga bar, nagsasara yung mga bagay na hindi kalooban ng Lord. One time, pumunta siya doon sa kinukwento ko lang po, one time pumunta siya ron sa may pabrika ng bulak kasi tinawagan siya ron o naimbitahan siya ron. Lumalakad siya, no? Lumalakad siya, nagluluhuran yung mga tao, umiiyak yung mga tao. Kung ano yung nakikita sa kanya. Hindi nila malaman. Sabing gano'n, kumbaga, naiiyak sila. At tumigil yung operasyon ng company. So, nangyari, pinatawag ni Charles Finney. Yung pinaka-boss pinatawag. Bakit? Ano meron ka? Ano yung nararanasan namin? Sabing gano'n. Kasi nag-iiyakan sila, hindi naman nila. Ang ginawa ni Charles Finney, nag-preach siya ng Word of God. Lahat ng nasa company na yun ay tumanggap sa Panginoon. There are something minsan na hinahayaan natin ng Diyos ang kumilos, hindi sa pamamaraan natin, kundi sa pamamaraan niya. Amen? Kiniklear niya. Dahil nga sa mundong ito, sabi ko nga po, nakikipaglabanan tayo sa spirito, katotohanan yan. Kaya minsan sometimes may mga ugali tayong hindi natin mawala, may mga nagbabandage sa atin na kasalanan na paulit-ulit habitual sin. No, kailangan natin yan ay ipaglaban natin sa prayer and fasting. Amen? That's the only way. Kung panahon ng Old Testament, David fighting physically, sa mga hari, kingdoms to kingdoms, hindi sila pinababayaan ng Panginoon. But in this New Testament, pinapakita, it's spiritual. No? Pakikipaglaban. Kaya binigyan kayo kung matatandaan ninyo, matagal na tayo nag-aaral dito, we have the spiritual armor. Armor of God. Amen? Binanggit ni Paul yan. So dapat naintindihan natin yan, sinusuot natin yan. That's the only way para maprotektahan tayo. Sabi ko nga sa inyo, we do not underestimate the power of God. Gumagawa siya sa pamilya mo. Gumagawa siya sa trabaho mo. Maging sa sarili mo. Dapat meron kang discernment. O meron kang pagkaunawa. At dapat alam mo kung ano yung taktika niya. Para hindi siya makaporma sa buhay mo. Hindi naman siya talaga makakaporma, no? Dahil talunan na siya. Nananahan sa atin. But
the thing is, he has the power to deceive people, especially in our mind. Kaya ang battle natin sa mind, pag tinira ka ng emotion, laban sa word, pag malakas ang emotion mo, talagang babagsak ka. Kaya mahalaga yung salita ng Diyos. Amen? So, Christianity is about tandaan niyo po, we must understand, Christians are doers of the word. It's not only hearer. Tama? Hindi lang tayo nakikinig. Ang Kristiyano ay gumagawa. There must be an application of what we hear according to the Word of God. Tama? Say, blessed are those who hear and do what I said, sabi ng Panginoon. Mapalad yung mga nakinig at gumawa. Amen? No, nililiwanag ko lang, hindi ka tagakinig lang. Meron kapangyarihan ng salita ng Diyos. We are doers. Kasi sayang lang, hindi mo mararanasan ang salita ng Diyos kung hindi mo i-apply sa buhay mo. Binigyan kita ng ointment. Dapat apply mo yan. Maganda to, ganyan. Para magkaroon ng effectiveness sa buhay natin. Sabi ng salita ng Diyos, dapat ako po sinasabi sa inyo, lahat na naririnig natin, nababasa natin sa Panginoon, as part of the kingdom of God, kailangan ginagawa natin. True blessing ay nasa pagsunod. At yun ang sinasabi ko, one of the tactics of the enemy, huwag kang sumunod. Bibigyan ka niya ng mga katamaran, no? Kaya mahalaga, maintindihan natin, we as a Christian, blessed tayo at na-establish tayo. Nagkakaroon tayo ng katagumpayan kapag ina-apply natin ang salita ng Diyos sa ating buhay. Sabi mo sa katabi mo, apply mo kapatid. Amen? Kung kailangan na, sabi ng every morning you pray, dapat pinipray natin. Nagpipray tayo, ginagawa natin. Remember that we are the people of the kingdom of God. Tayo yung tinatawag na tagasunod ng Panginoon. At ang pagpapala at yung manifesto ng kapangyarihan sa buhay natin ay nasa pagsunod. Kapag ginagawa natin yan. Kapag hindi natin sinunod yung mga bagay na nahihirapan tayo. Kaya sabi ko, this night, gusto kong paliwanag sa inyo, we are doers of the word. Stop tolerating ourselves na hearer lang. Dapat pa rin napapakinggan ninyo, manalangin ka ng ganito, ng taus-puso, magbigay ka, gawin mo. Because the power of the word, magmamanifest lang yan kapag ginawa natin. Amen? Look at what I'm saying. Prayer and fasting, napaka-importante. Naririnig nyo yan? Ang ganda ng benefits yan. The thing is, nagagawa ba natin? Minsan di natin nagagawa. Pero ang laking benefits yan sa buhay natin. Kapag tayo ay nagsimulang sumunod doon sa kalooban ng Diyos. Amen? Sabi ni John Wesley, kung kilala niyo si John Wesley, kilala rin yan. Christian time, no? Grabe po siya. Talagang nananalangin, lumuluhod dyan parang si Daniel. Because he understand Christianity is all about spiritual things. Na lagi kang lumalapit sa Panginoon na hindi mo kayang mapagtagumpayan ang sanlibutan kung wala kang panalangin. He understand the meaning of prayer. Some of us Christians, alam natin ang prayer. Ilang taon muna napapakinggan Pero minsan hindi natin para nabibigyan ng halaga. Hindi natin nagagawa. Kaya minsan hindi lang minsan, hindi natin nararanasan paano pagtagumpayan ang ating sarili. But the truth is, sabing ganon, sinisigaw natin, Christian, you are so powerful. Hindi ka ordinaryo, extraordinary ka. Amen? Look at this, the power from on high is living on you. The greatest power on earth, which is the Holy Spirit, is living in you. That's powerful. Totoo yan. Kaso nga yung natin kung nararanasan natin, kung naintindihan natin siya, o alam mo lang yung Holy Spirit, pero hindi mo siya nararanasan dahil hindi natin na-apply ang salita ng Diyos. Ang katagumpayan ng Kristiyano nakasalalay sa pagsunod niya sa Panginoon. Amen. Priority dapat si Lord sa lahat ng bagay.
At makikita naman sa buhay natin yan eh. Kung talagang ginagawa natin, hindi pwede magsinungaling ang salita ng Diyos. May lalabas sa buhay mo pag alam mong binibigyan mong kaluguran ng Panginoon. There is power. Magre-release. Your life will be blessed. Hindi pwede magsinungaling si Lord dahil ang mga salita niya ay katotohanan. Amen? Everything the Lord, sabi nga nun, ang salita ng Diyos is inspired by the Holy Spirit, breathed by the Holy Spirit. Mga ginamit, makapangyarihan at ang salita ng Diyos ay may katotohanan. Ang kabaligtaran ng katotohanan ay kasinungalingan. Amen? Sa Word of God, may establish ang faith mo kasi truth siya. Ano man na kahit minsan masakit sa damdamin mo, kahit minsan laban sa puso mo, pag sinunod mo ang salita ng Diyos, it will manifest kasi totoo yun. At ang totoo ang magpapalaya sa iyo. Hindi yung kasinungalingan na sinasabi na laban sa salita ng Diyos. Dahil alam natin, kapag ang kasinungalingan napapakinggan natin, galing yan sa dyablo. Huwag ka nang umatin. Huwag ka nang magbasa. No? Samantalang sinabi ng Lord dito, meditate my word. Amen? Hello? Meditate my word day and night. Give time to the word of God. This is the truth. Nasa katotohanan ka ba, kapatid? So kung nasa katotohanan ka ginagawa mo ito, may kalayaan dito, may blessing dito. Pero dito sa gawa ng kaaway, na nangyayari sa atin, walang blessing dun. Minsan nag-i-struggle pa tayo. Kasi isa lang naman ang totoo eh. At ang totoo ang magbibigay sa atin ng kalayaan. Amen? Palakpakan nga natin si Lord. Sinabi ni John Wesley, no? A Christian without prayer and fasting, sabi niya, no? Napakinggan ko to, are in danger of backsliding. Hello? Kaya minsan, sad to say, marami tayong mga Christian na nawala kasama natin. I believe nagkulang sila. Although andyan naman ang Panginoon. Kailanman hindi nagkulang ang Panginoon. Kaya may mga nagsasuffer na Christian, they forgot to pray. They forgot to fast para mapalakas sila. So, danger ka kapatid. May kahinaan. Kapag hindi mo nararanasan o yung nasusunod ng Panginoon through prayer and fasting. Kasi si John Wesley, ginamit ng Diyos, no? In the move of Methodist, holiness, sila ginamit eh. Kung mapapakinggan ninyo ang church, mga kapatid, no, may dispensation of time yan eh. Noong namatay si Lord, nagkaroon tinatawag na Dark Ages. Yung Dark Ages, no, nawala yung church. Parang nawala na kapangyarihan yung church. At ang ginawa ng Catholic nung panahon na yon, pakinggan nyo to, yung mga hindi nila mapigilan kasi, yung mga Christian, mga nag-iinit siya kahit pinipersecute yan. Pag nabasa nyo, pinapatay sa paglilingkod yan. Amen ba? Nung panahon ng mga panahon ng Korea, ako po, kung mapapanood ninyo, parang pinasasagasaan sila sa pison. Itaboy lang nila si Lord, pero hindi nila tinaboy. No, may mga persecution na dumarating sa kanila. So nangyari rin noong Dark Ages para natakpan yung church. Pero praise be to God, hindi pwedeng pumayag si Lord dahil siya ang makapangyarihan sa lahat. May mga ginamit siya. So dumating yung Methodist, dumating yung Anabaptist, pumasok ang prophetic, pumasok ang charismatic. No? Hanggang sa panahon natin. At alam natin, pagdating, lumiliwanag ang church eh. May tinatawag siyang dispensation. At darating ang church, lalakad sa fullness. Hello? When we say fullness, saints, works of the saints, no? Yan yung mga Christian na hahawak at lalakad na sa kabanalan ng Diyos. Mga lalakad sa kapangyarihan ng Diyos. They are led by the Spirit and they will be used on the last days na mga gagamitin. So, let us be aware, no? Pakinggan lang natin, no? Binibigyan ko yun ng unawa. Sabi ni John Wesley, a Christian without prayer and fasting, in danger siya. Unang-una, sa backsliding. Pag sinabi kasi yung backsliding, no, parang temperature yan eh. Bumababa yung kulay pula. Tama ba? Hello? Dati mainit ka kay Lord eh. Naglilingkod ka kay Lord. Ngayon, bumababa ngayon yan. Napapansin mo yan.
nagkakaroon ka ng tinatawag na backsliding spirit. So you must work with the Lord. No, dapat intindihin mo, hindi kalooban ng Diyos na manghina ka. Kaya gumagawa tayo ng mga bagay na spiritual. No, mananalangin tayo para ma-revive tayo. Kasi dapat lagi kang on fire sa Panginoon. Hello. Kaya sinasabi ni Paul, do not quench the spirit that is in you. Meron dyan eh. No? Na para gamitin tayo ng Panginoon. Kakaiba ka kapatid. Iba ang pagkakatawag sa atin ng Panginoon. Inalis ka sa maruming buhay para gamitin ng Panginoon. At pinagkalooban ng banal na espiritu para lumakad ayon sa kanyang kalooban. Yes, there's struggle. Alam natin yan, hindi ganun kadali. Pero meron dapat tayong bayaran. When we say bayaran, handa natin, i-deny ang sarili natin para paglingkuran ang Panginoon. Palakpak natin para sa Panginoon. Sabi ni Lord kasi, you cannot serve God without denying yourself. Alam natin yan at tinuturo natin yan ng isang kalaban mo sa paglilingkod ang sarili mo. Ginagamit kasi ni Satan yan para mawala ka sa init ng Panginoon. Para mawala ka dun sa paglilingkod sa Panginoon. But there is an important calling, a divine calling in your life na bago ka mawala dito sa mundo, meron kang purpose kay Lord. Sinave ka na ni Lord, tinanggal yung kasalanan mo, pinatawad lahat, inayos ka para inilagay ka sa kanyang kaharian, para gamitin ka. So there is purpose in our life. Pangalawa, kapag wala kang prayer and fasting, in danger ka sa attack ng kaaway. Amen? Enemy's attack. Laging andyan yan. Hindi nawawala yan. Na nararamdaman, biglang bumabato, pumupukol sa'yo. Na hindi mo naman alam, biglang may mangyayari na. Are you ready? Are you strong enough? Malakas ka ba? O bibigay ka? O magre-reklamo ka? O masusway yung faith mo? Kaya nga sabi, let us fight the good fight of faith. Amen? Tandaan nyo to, Christian, never God leave you nor forsake you. Hindi ka iniwan at pinabayaan ng Panginoon. Sabi ng Panginoon, mananagumpay ka. Amen? At ang katagumpayan ng Kristiyano, hear this, ang pagsunod mo kay Lord. Hindi na tayo magbibigay pa ng malalim na mga kapahayagan at magagandang pakinggan natin. Dapat nararanasan mo si Lord, nakakausap mo si Lord sapagkat siya ay Diyos na buhay. At sinabing ganon, mananagumpay ka. Hindi pwede magkamali si Lord. Hindi pwede magsinungaling si Lord. Powerful ka. Kayang-kaya kang itaas ng Panginoon kung matututo kang magpakumbaba. Amen? Medyo dadaanan natin to. Ang isa kasing humahad lang sa panalangin natin, walang iba, pride. Pride. Ikaw, ako. Yun ang isa lagiging problema. So, you are in danger of the enemy's attack. Tandaan niyo, we are fighting. Kaya nga pinaliliwanag ko in the spirit to. Hindi natural yung nangyayari sa'yo, may dumarating na problema. Sapagkat minsan inaatake ka ng kaaway. Minsan sa katawan mo, inaatake ka ng kaaway. Bigla ka nagkakaroon ng sakit karamdaman. Samantalang binayaran na ng Lord yan. Amen. May mga problema dumarating sa'yo, ginugulo ka. Pero sabi ng Panginoon, huwag kayong matakot dahil nanagumpay na tayo. Ano gagawin natin? No? Panampalatayaan na natin ang kanyang salita. The enemy is a defeated foe. Sabing ganon, nasa paanan natin siya, pwede natin tapakan. You have the authority of Christ. Do you use your authority? Yun ang tanong eh. Do we understand? Isuot-suot mo, naintindihan mo ba yan? Maunawaan natin yan. Magkaroon tayo ng spiritual understanding. Dahil ang kalaban natin ay naglilipanalan dyan. Kumukuha ng pagkakataon para pahinain ka. Kumukuha ng pagkakataon para bigyan ka ng mga pagsubok sa buhay. Pero sanabi ng Panginoon, walang pagsubok na hindi mo kaya. Si Lord din ang magbibigay sa iyo ng tagumpay. Si Lord pa rin. Amen? Kaya nilagay ang salita ng Diyos na unahin natin siya, kapatid. Unahin natin siya. In every area of our life, unahin natin siya. Dapat nagbubulay-bulay tayo ng salita ng Diyos. Amen. Amen. Kasi ang tagumpay mo, sasabihin ko na po, salita ng Diyos. Walang ibang tagumpay, hindi yung galing mo, talino mo.
Hindi yung tagal mo sa church. Kundi yung salita ng Diyos nasa puso mo ba? Diyan kasi takot si Satan eh. So if you are fasting and get near to the Lord, andyan yung pinakatinatawag na hedge. Nilalagyan ka ng bakod ng Panginoon, pinoproteksyonan ka ng Panginoon. Amen. At sisigaw ko to, ang anghel ng Diyos ay nasa iyo. Angels are real. Marunong ka ba mag-deploy ng angels? Through prayer. Through fasting. Nade-deploy natin angels pag sinabi mo dahil you have the authority. Amen? Yan ang Christian. Dapat naintindihan po natin yan. Another thing, sabi ni John Wesley, kapag kulang tayo sa prayer and fasting, sabi gano'n, no, nawawala yung authority natin. Nawawala. Nagkakaroon tuloy ng pagkakataon si Satan na gumawa, no? Na gumawa ng mga punto sa buhay natin. Amen? No? Ang Lord po ang ating katagumpay. Sabi po ng 2 Chronicles, lang kapatid, 2 Chronicles 7:14, tingnan po natin. Hallelujah. Thank you, Jesus. Kung may mga battle tayo sa buhay natin, no? Physically, mentally, spiritually, sabi ni Lord, 2 Chronicles, kapatid, Old Testament yan. 2 Chronicles 7:14. Thank you, Lord. Kaya? Kung hindi mo makita. If my people, alam nyo to, amen? If my people, sa Bible nyo na lang, 2 Chronicles 7:14, if my people which are called by my name, kayo yun. Sabi mo sa katabi mo, ikaw yun. Ikaw yung tinawag. No? If my people were called by my name, shall humble themselves. Amen? Nababasa niyo, shall humble themselves and pray, sabing ganon, and seek my face. Yung mga anak ko na nasa akin, mga tinawag ko, sabing ganon, kung natuto sila magpakumbaba, if my people are called by my name, sabing ganon, shall humble themselves. One thing na nag-humble tayo is through fasting. Tama? Nadaanan natin, nag-afflict tayo ng flesh natin through fasting. So nire-require ni Lord dito, no, kung yung mga anak ko natututo mag-humble sa akin, nananalangin and seek my face. So meron tayong tinatawag na paghanap sa Kanya, sabing ganon, and turn from there. We do not want compromised life. We do not want worldly life. Kasi sabi ni Lord dito, turn from their wicked ways. Umaalis talaga. Dahil ilang beses natin pinag-aaral, hindi ka taga-sanlibutan. Hindi ka magsalita parang sanlibutan. Mura dito, mura doon. No. Turn from their wicked ways, sabi ganoon, and I will hear from heavens. Amen? Amen. And I will forgive their sin and will heal their land. Yan ang ng Panginoon, di na magbabago yan eh. And that is the word of God. At kung yan gagawin natin, stand natin, you look at the promises, and I will heal their land. Para sa lahat po yan. No, magkakaroon tayo ng tamang kagalingan sa Panginoon. Kung matututo ang anak ng Diyos, nahahanap sa Kanya. No, magpapakumbaba sa Kanya. Hahanapin na Kanyang mukha, sabing ganon. At hindi makikiayon sa kasamaan. Mararanasan mo ang pagkilos ng Diyos sa iyong buhay. Mararanasan mo ang pagiging makapangyarihan ng Diyos sa iyong buhay. Established na po yan, salita ng Diyos yan. Ang tanong dyan, gagawin na lang natin. Amen? Praise God. God is good. Pag sinabi kasi nating fasting, binabanggit yan, humble. Kasi si David, when he humble himself, he afflict his soul. Pinahihirapan niya yung soul niya, yung flesh niya. Pagpapakita ng pag-humble sa Lord. Inaalaw niya yung spirit niya na tumaas para makipag-ulayaw sa Panginoon. Kaya sabi niya, one thing I ask, one thing I desire, to be in the presence of the Lord, sabi niya, into the secret place of the Most High God. This is Christianity. It's your relationship. It's born-again Christian life. Between you and God, you have a relationship.
a deep relationship with God. Hindi kailangan dito ng mga karunungan, hindi kailangan dito ng pamamaraan, alam ng Diyos na pinili ka niya. And God has enablement o yung capacity para palakasin ka niya. Pero tinitingnan ng Diyos yung paglapit mo, yung pakikipag-isa natin sa Kanya. Kaya yung prayer and fasting, napakahalaga niyan. When we say prayer and fasting, it's abstaining for food. Sabi nga noon, umiiwas ka for spiritual purpose. Hello? Iniiwasan mo yung mga pagkain mundo para spiritual purpose. Yan ang purpose ng fasting. Kung inyong iintindihin. Kaya umiiwas. We know Jesus fasted 40 days and 40 nights. O 40 days. Lahat ng mga lingkod ng Diyos na mababasa nyo sa Bible, nagbigay sila ng time for prayer and fasting. Amen. Amen. Gusto mo bang gamitin ng Panginoon powerfully? Gusto mo bang makaranasan ng kapangyarihan ng Diyos? Gusto mo maranasan ng kagalingan ng Diyos? Maranasan ng kanyang kapangyarihan sa buhay natin. Sabi ganon, we humble ourselves. The best thing para maging hindi tayo magmataas. Kasi ayaw ng Diyos na nagmamataas. The best place ng pagmamataas, kailangan maging humble tayo. Lagi tayong lumala. Pag sinabi ko kasing humble, hindi mo pinaiiral yung pride mo. That's the meaning of humble. Lagi mong pinapapasok sa Panginoon, not with your own understanding. Kapag may gagawin ka, pwede. Maraming offer eh. But you must have the spirit of discernment. Kay Lord ba yan? Some of us, tira lang ng tira tayo eh. Di na natin alam. Hindi pala kay Lord yan. Nakakasakit ka ng damdamin. Nagkakamaling pananampalataya out of faith. So kailangan natin ang tinatawag na humbleness para marinig natin ang tinig ng Diyos sa ating buhay. Amen? At isang bagay kung bakit tayo nag-humble. Pastor Pin, paano mag-humble? Through prayer and fasting. We humble ourselves before God. Wala kami ipagmamalaki. Binoboast mo si Lord. In prayer and fasting, kapatid, pakinggan niyo ko, you exercise your authority. Amen? Kapag nag-pray and fasting ka, ginagamit mo, you pray in the Spirit. Winawasak mo yung mga kuta. Ginagamit mo yung authority mo. May authority ka, kapatid. Amen? Sabi mo sa katabi mo, may authority ka. Meron eh. You can only use your authority through prayer. Kasi in prayer, pumapasok ka eh. Sabi nga ni Pastora Belinda, na nanalangin kami ng Miyerkules, sabi ni Lord, come. The heaven is open. By my grace, sabi ganon, malaya kayo, malakas kayong pumasok, lakasan ninyo loob nyo. Pinapapasok ka ng Panginoon para maranasan mo yung authority. Kapag nananalangin ka, you use your authority sa pamilya mo, sa katawan mo, pinalalayas mo yung mga gawa ng kaaway. Kung hindi ka prayerful at di mo naintindihan to, easy lang tayo. Alam naman natin yan. So, hindi natin nararanasan yung authority kapag hindi tayo nananalangin o nag-aayuno, sabing ganon. Another thing is, hindi na i-empowered yung Christian life mo kapag kulang tayo sa panalangin. A prayerful Christian is a powerful Christian. Kapatid, katotohanan na to. We are on the last days. If you want to be used by God, if you want the Lord to speak to you, to bless your life, maranasan mo yung pagkilos niya sa buhay mo. May plano na siya, hindi na magbabago yan. May plano si Lord sa iyo. Dapat mo maranasan ang pagkilos niya sa buhay mo. Because if you are not aware of the promises of God o pagkilos ng Diyos sa iyo, lalaruin ka ng kaaway. At magiging struggle lagi ang buhay mo. Hindi yan ang kalooban ng Panginoon. Ang gusto ni Lord, managumpay ka. At nagsasabi siya, kaya nag-aral tayo. Dito sa Bible, we disciple in the church. Perfecting church. Edifying. Napapakinggan yung salita ng Diyos. Kailangan gawin natin yung pinagagawa ng Panginoon. Salamat sa nag-amen. No? Nalulungkot nga kami. Di pala, Pastora, every time we call for a prayer, konti lang talaga.
Pero hindi namin kayo masisisi. Pero kami, kapatid, naiintindihan namin yan. Amen? Maligaya namin ginagawa yan, hindi sa church, sa Panginoon. Gagawin natin. Kasi kung walang gagawa niyan, hindi rin namin kayo maaasahan. I mean to say, wala akong desire kasi. I believe kung desire nyo yan, pagagawa sa inyo ng Panginoon yan. And let me say this thing, kapag nagagawa natin yung bagay na yan, nararanasan natin yung kalakasan ng Panginoon. Gusto nyo bang kinakausap kayo ng Panginoon? Gusto nyo ba nililid kayo ng Lord? Amen. Hindi naman pinagkakait ng Diyos yan eh. But the Lord is looking for a heart who is willing to sacrifice, who is willing to give His life. We are church, we are so powerful. Dapat hindi ka nawawala ng kapangyarihan ng Diyos. At nakukuha natin yan sa pakikipag-ulayaw natin sa Panginoon. Kaya napakalaking importante kapatid. Pinag-aaralan natin dito, prayer and fasting. Matagal na natin ito napapakinggan ninyo. Kung ito ba'y nai-apply natin sa ating buhay. The most final authority na makapangyarihan dito sa mundo is the Word of God. Agree? Agree? Greater than everything. Powerful. Abundance. Goodness in the Word of God. Kaya dapat i-apply mo ang salita ng Diyos sa buhay natin. Tama? At yan din ang paraan ng ating katagumpayan. Kung paano natin napapagtagumpayan yung kaaway ay sa pamagitan ng panalangin at pag-aayuno. At nararanasan natin ang pag-leading ng Lord. Ang tunay na anak ng Diyos, kung babasahin natin sa Romans 8, pakinggan nyo to, they are led by the Holy Spirit. Those who are truly sons and daughters of God, led by the Holy Spirit. Pag binasa nyo ang Romans 8, pinapakita dyan yung law of the Spirit sa Christian. Dapat talaga nananalangin tayo. You have the opportunity. Naghihintay lang si Lord. Gusto kang empowered. Gusto kang palakasin para maalis yung mga fleshly things sa buhay natin. Para maalis yung mga struggle sa buhay natin. Naghihintay lang si Lord sa'yo. It's your steps. It's your decision na tayo makapaglingkod sa Panginoon. Amen? Amen. Diba sa inyo gagamitin ng Panginoon, lagi natin sinasabi yan, hindi pwede magkamali si Lord. Gagamitin ka ng Lord. But you must learn things about spiritual things para maintindihan mo yung pinagagawa sa atin ng Panginoon. Matthew 6, verse 5. Tingnan na po natin. Matthew 6, verse 5. Tama ba yan, kapatid? And when you pray, sinabi rito, and when you pray, ito ay sinabi ng Panginoon sa mga disciple niya, kung kayo mananalangin. Binabanggit na rito, hindi sinabi rito, if you pray, pag kayo when. Pag sinabing when, sa tuwing kayo'y mananalangin. So Jesus expected that disciples will pray. Jesus expected the Christian will pray. When you pray, sa tuwing mananalangin kayo, sa tuwing lalapit kayo, mananalangin kayo, tinuturo niya to, beatitude to, si Jesus nagsasabi. Unang-una, do not be like hypocrites. May negative na sinabi rito kasi alam natin, yung dating kinatayuan nating relihiyon, parang hypocrites lang eh. Kung mananalangin ka, maging totoo ka. Ang unang binabanggit dito ni Jesus Christ, do not be like hypocrites, pakitang tao. Na tao lang, bibigyan ka lang niya, sabing ganon. For they love to pray standing in the synagogues, in the corners of streets. They may sin of men. Verily I say to you, they have their reward. Pero dito binabanggit ni Jesus, no, na ang pananalangin kailangan maging parte ng buhay ng Kristiyano. When you pray, sabing ganon, do not be like hypocrite. Huwag yung pananalangin ikaw lang o parang sarili mo lang. Ang gusto ng Panginoon ay manalangin ka ng may puso o talagang nagnanasa na maranasan mo ang Panginoon. Sabihin mo sa katabi mo, kailangan mo manalangin. Amen. Amen.
Sinasabi ko to, kapatid, pakinggan niyo ako. I've been Christian from many years. Nakakilala ako, binata. Wala pa ang magandang misis ko. I mean to say, but let me tell you, 3 times, nag-backslide ako. Bilang naglilingkod sa Panginoon, I have the Spirit of God. I am born again. Pero nag-backslide pa rin ako 3 beses. Bumalik ako. Bakit? Isa sa mga bagay na nakita ko kaya nagbabackslide ang Kristiyano, walang panalangin at pag-ayuno. Napapabayaan natin yung Christian life natin. Kaya I was attacked by the enemy. Umiwas ako na wala sa gawain, bumalik ulit through the presence of God, napakabuti. Kaya sabi ko yung totoo, I experience it. Kaya kapag hindi ka aware, hindi mo guarded ang sarili mo sa mga bagay na spiritual, delikado tayo. Madali tayo manghina dahil ang kalakasan natin si Lord. Amen? Hello? No? When you pray, Jesus expect. Sabi niya kung mananalangin kayo, maging totoo. Maging sa puso natin, alam ng Diyos. Alam niya ang lahat ng bagay sa atin. Na kailangan lumalapit tayo sa Kanya na may pagpapakumbaba at paglapit sa ating Panginoon. So ina-expect ni Lord, Christians, maging lifestyle natin ang panalangin. Ang panalangin hindi lang yung may kailangan ka. Ang panalangin hindi lang yung parang pag may sakit ka lang, pagpupunta ka lang, hindi waiter si Lord na parang pag may kailangan ka lang, saka lalapit. Dapat kilala mo siya as God. Na parte ng buhay mo na kailangan mo manalangin. Dahil hindi ka pa nananalangin, alam na ng Diyos ang pangangailangan mo. Amen? But you have to release your faith. Release as a son and father relationship. Nananalangin tayo. Laging nananalangin. So nag-i-expect dito ang Panginoon. Hindi katulad tayo ng mga walang pagkakilala sa Lord. Ano sabi ni next verse dyan? Hallelujah. Next verse, kapatid. But when you pray, go into your room. Tinuruan pa tayo ng Lord eh. Go into your room, shut the door, and pray to your Father who is in secret. And your Father will see in secret, will reward you. There is reward in prayer. Sana makuha natin niya. Kaya bibigyan mo importansya yung panalangin eh. Dahil alam mo, may reward dyan. Sabi na Lord, mas maganda secret kayo. Ang pinakamasarap na manalangin, pakinggan niyo ako, ay yung nag-iisa ka. The best prayer you can have with God and a reward from the Lord, yung nag-iisa ka between you and God. Hindi pa pwede nag-iisa ka kung ano-ano iniisip mo. Nag-iisa ka, wala naman nakakita sa akin. Hindi pa pwedeng gano'n eh. Nag-iisa ka, malaya isip mong gumawa ng mga problema, nagwo-worry ka. Kaya sinabi ni Lord, pray. Amen. Kaya kapatid, mahina ang isang Kristiyano kapag hindi nananalangin. Si Jesus na nagsabi niyan. I hope you understand that. And sabi rin po sa verse 16 and 17 ng parehas na chapter, kapatid, tingnan mo. Tingnan naman natin itong isa ito. And when you, parte rin yan, nag-i-expect din sila na magpa-fast ka. Sa tuwing magpapasing o mag-aayuno ka, sabing ganon. Meron din tinatawag na negative. Alisin mo yung, do not be like hypocrite. Magpapasting ka lang na parang ang pansarili natin. You fast for a purpose. You fast para mag-humble tayo sa Panginoon. For they disfigure their faces and their fasting may be seen by others. Truly I say to you, they have their reward. Tinuturo ni Jesus to in Matthew 5. Prayer and fasting is the same level. At minsan, natuturo lang natin sa church, pakinggan nyo to, puro pray lang tayo. Pray, pray. Nakakalimutan natin yung kapangyarihan ng fasting. Tinuturo niya na parte, dapat nagagawa natin, kapatid. Dapat naintindihan natin. Kasi magbibigay sa atin ng reward dyan. Magbibigay sa atin, hindi tuturo ni Lord dyan. Prayer and fasting, parang pakpak ng ibon yan, dalawa yan. Balanse yan. Hindi pa pwedeng mawala isa, hindi siya makakalipad. In Christian life, dapat na-exercise natin yung prayer and fasting. Sabihin mo sa katabi mo, exercise mo, kapatid.
Maging lifestyle natin. Daniel fast, vegetable lang. Ano ka ba mag-fasting? Amen? Sana yung fasting mo, hindi rin hindi lang parang meal lang, pero dapat from the heart. Pinaliliwanag natin ito. Ang daming historical, powerful message ni Lord, even to the books of Acts. Yung mga early Christians, they fast, they pray, and they see the wonders and the goodness of God. And now we are on the church. Church, inaasahan natin na ang iglesyang ito'y gamitin ng Panginoon. Tama? Gamitin tayo, hindi yung mga bagay tayo. Gamitin tayo ng Panginoon. And through prayer and fasting, the power of God is available for us. Hindi na pwedeng magkamali si Lord na isulat na yan. Dun sa mga nag-humble, dun sa mga lumalapit kay Lord at nagbibigay ng oras sa panalangin, they will be rewarded in the Spirit. Palakpakan niya natin ang Panginoon. Hallelujah. Ibig sabihin po, tinuturo po ng Panginoon dito na ang prayer and fasting ay bahagi ng ating buhay. Dapat maintindihan natin yung paglakad sa Panginoon. Kapatid, tingin kayo sa akin, mahirap gawin yan. Pero nasa pagsunod yan. At kapag ginawa po natin yan, may pangako ang Diyos, ikaw at ang pamilya mo ay pagagalingin ng Panginoon. Ikaw at ang pamilya mo ay palalayain ng Panginoon. And you will have the gifts of the Holy Spirit. Maintindihan natin, magiging masaya ka sa buhay Kristiyano. Hindi mabigat na buhay ang Kristiyano. Kundi ang buhay Kristiyano ay makapangyarihan. Amen? Amen. Kailangan lang nating sumunod. Ngayon, nagagawa na natin sa church yan. Salamat sa mga nakikipag-isa. Pero we want you, tayo po. No? Sinasabi ni Jesus dito, the same level yan. Prayer and fasting. Alam nyo si Jesus Christ, sana kung nagbabasa tayo ng Bible, tuwing madaling araw nawawala yan. Hinahanap ng mga apostle. Pumupunta sa mga gilid at nananalangin siya. At kapag nananalangin siya, speak tongues. Kinukuha niya yung power niya sa banal na spirito. And yung banal na spirito, talagang nag-groaning siya. Yung flesh niya nag-groaning, nagpapasa. Kaya pag kinaumaga, pagputok ng araw, yung signs and wonders nakasunod sa kanya. Pag nagpunta sa iba't ibang lugar, nagpapagaling. Kapangyarihan ng banal na spirito. Amen? Amen. Hindi naman namimili ang Diyos, kapatid. Ay, sila pastor lang. Ay, sila ano lang. Ang tinitingnan ng Panginoon, yung ating pagnanasa. It's your level of your obedience to God at pagsunod sa Panginoon. Wala akong tinatangi si Lord dito. Amen. Eh mahirap ka, mayaman ka, mahina pinag-aralan mo, isa lang alam ko. Gagamitin ka ng Lord mightily kapag nagbigay tayo ng buhay sa Kanya. Palakpakan nga natin ang Panginoon. Hallelujah. Iniiwasan kasi ng Lord. Iniiwasan ng Lord na tayo magkaroon ng pride. Alam niyo po ba, nabanggit ko na, no? Ang pinakaunang-unang kasalanan sa langit ay pride. Sino siya? Sino siya? Lucifer, no? Pinakamagandang anghel. Sabi nga kung mabasa sa Bible, napakatalinong anghel. Napakagaling na anghel. Music director nga raw, sabing gano'n pinagkakatiwalaan ng Panginoon. So, pride, napaka-dangerous. Alam na ni Jesus Christ Alam na sa kalangitan ang unang kasalanan, pride. Pride, kaya powerful, ingat kayo sa pride. Yung tayo lagi, yung parang sabi ni Lord, iniiwasan kaya sabi ni Lord, mag-humble kayo sa akin. Kasi alam niya, ang magiging resulta ng pride, pag nagmalaki ka, pag ikaw lang yung nasusunod, ikaw lang yung bida, ikaw lang yung gusto mong yumaman, ikaw lang yung gusto sa sarili mo. Dapat maintindihan natin yan. The first sin, binabanggit ko lang ito yan ang unang kasalanan sa kalangitan at sa lupa. Nagmalaki si Satan, gusto niya maging katulad ng Diyos. Grabe. Nadaya siya, tinanggal siya sa langit. At nagkaroon ng pagkakasala,
pati tao dinamay niya. Hello? Pero iba tong anak ng Diyos. Si Jesus, na bagamat anak ng Diyos, ay hindi nagpumalit maging pamantay ng Diyos, kundi nagpakababa siya. Amen. Hello? Tinanggal niya yung reputasyon ng pagiging Diyos, nagpakababa siya sa Ama, binaba niya sarili niya. Naging tao siya, inabot tayo, niligtas tayo. At tayo nagkaroon ng buhay na walang hanggan, bagamat Diyos. At siya itinaas ng Panginoon, manabasa niyo sa Bible. Tinaas ng Panginoon. The only way para itaas ka ng Panginoon sa buhay mo, magpakumbaba ka. Pinaka-safest way ng buhay natin, nagpapakumbaba tayo lagi. Ano yung pakumbaba? Marami sa Bible. Love your enemies. Maging mapagbigay ka. Hindi mo binibigyan. Hindi mo binibigyan. Dahilan yung sarili mo. Kawawa naman ako. Masyado akong inanuneto. Masyado. Para nagkakaroon ka ng tingin sa sarili mo. Delikado yan. Vicious po yan. Evil spirit yan. Kapag nagkaroon tayo ng tinatawag na pride, ganyan yung nangyari kay Saul. Lahat ng pagbagsak pride. Kaya ayaw-ayaw ng Diyos na magka-pride tayo. Dahil alam niya yung nangyari dun sa kalangitan. Meron nagmalaki. Nagsarili. Hindi niya nalaman na siya ay creator lang. Creation lang. Tama? Hindi siya pwedeng katulad ng creator. Ginawa lamang siya. Kaya dapat magpakumbaba tayo. Amen. Amen. Kamusta ka, kapatid? Prideful ba tayo? Tayo ba yung mga taong parang matigas? Ako dapat masunod. Yoko. Minsan ganyan tayo eh. Kaya pinaliliwanag lang po sa gabing ito, one way para masinasabi mong nag-humble ka, kapatid, do this. Pray and fast. Amen? No? Yan ang mga tinataas ng Panginoon. Sabing gano'n, kailangan maintindihan natin. Sabi nga, para hindi ka malaglag, ang pinakamagandang pwesto mo sa floor. Tama ba? Umupo ka sa floor, di ka malalaglag, safe ka. Pag nasa taas ka, delikado eh. Nagkamali ka, baka bumagsak ka. So magpakababa. Yan ang ginawa ni Lord, He humbled Himself. The greatest, parang pinaka-ranking, kung mababasa nyo, minabasa ako libro, is the humbleness. Yung lagi ka nag-humble. Kahit may taong nagsalita sa'yo ng hindi maganda. Kahit may mga taong nagsalita sa'yo ng hindi fair. Pero binibigay mo sa Lord, you humble yourself. Sigurado, itataas ka ng Panginoon. Amen? May mga taong nagsalita sa'yo ng hindi maganda, masakit. Fair. Unfair. Ba't ginawa niya sa akin to? Hindi ka makikipaglabanan, kundi ipagpapa sa Diyos mo. Kaya sinabi ni Lord sa kingdom niya, love your enemy. Kapag sinampal ka sa kaliwa, iharap mo yung... Ang hirap eh. Alam nyo, nagbabasa ako ng Bible Pinag-aaralan ko yung kingdom kasi dapat maranasan natin yung kingdom life. Binanggit ni Jesus yung beatitude. Kapag ninakawan ka ng bigay mo pati sobrang humble. Baka ikaw, masampal mo yun, oy. Tayo ka pa napasabihin ng di maganda, oy, anong sinasabi mo? Pagharap-harap tayo. Sino may kasalanan? Tayo eh. Amen ba? May kausap ba ako dyan? Inaano ko na yung awareness. Kasi minsan ayaw mong papigil sarili mo. Ako tama. Tatawa kayo. Dahil ako nararanasan ko yan. Sige, magkwentuhan kayo ni B, mararanasan. Ako tama, tumigil ka dyan. Diba? Kaya ayaw ni Lord nung pride eh. Hindi kayo magkakaunawaan eh. Walang patutunguhan. Ngayon, tinatanong natin, Pastor, paano ba ako magiging humble? Prayer and fasting. Binababa mo yung sarili mo. Hindi mo ipaglalaban sarili mo dahil alam mo si Lord ang magtatanggol sa'yo. Tama? Sabi rin sa kingdom, kung mamahalin mo lang yung mga minamahal mong tao, para ka rin walang iba sa tao. Kung manlilibre ka lang sa mga ililibre ka rin.
libre mo yung walang kakayanan man libre. Dahil si Lord ang magre-reward sa'yo. Amen ba? Amen ba? Kaya pag may narinig kang negative, how you will handle? Kasi pag hindi mo na-handle yan at may pride ka, guguluhin ka niyan. Siyempre, may pride ka, ayaw mo magpakababa eh. Hindi. Mas matalino ako sa kanila eh. Ilang taon na ako sa church eh. Mas magaling ako. Mas magaling ka magmarites. No, kaya tinuturong sa ating humbleness. Palakpakan nga natin si Lord. Yan pala ang pinaka-way para magkaroon ka ng kapayapaan. Pakinggan niyo ako. Kapayapaan, mag-humble ka. Bayaan mo silang tumira. Mag-humble ka. Magkakaroon ka ng kapayapaan. Amen? Amen! At malalaman mo, napapagtagumpayan mo yung pride mo kapag nag-humble ka. Kasi ang pride, delikado. Delikado ang pride. Pwede kang mawala sa church kapag na-pride ka. Pwede kang kapag nag-pride ka. Ayaw ni Lord niyan. Gusto ni Lord, magtiwala sa Kanya. Alam niyo, mawawala yung galit at mga tampo mo sa buhay mo kapag nagtuto ko mag-humble. Kahit ginanyan niya ako. Si Lord, walang kasalanan. Inampasa mo ka, dinuraan. Sinaktan, walang ginawang kasalanan, Diyos. Pero umimik, walang sinabi. Nag-humble siya at nanagumpay siya. At sinabi ng Diyos Ama sa kanya, dahil sa ginawa mong yan, tinataas kita sa lahat. Your name above all names. Tinaas ng Diyos si Jesus dahil nagpakumbaba siya. Kaya kung gusto mong itaas ka ng Lord, magpakumbaba tayo. Amen? Mananatili sa atin. Tama po ba? Nakuha niyo ba ako dyan sa mga sa likod? Hindi pwedeng ikaw ang bida lagi. Amen? Amen? Yan ang pride natin eh. Kaya sabi ni Lord, iwasan niyo yan. Pride is so deceitful ang pride. Mawawala ka rin sa pag nagmataas ka eh. Pero pag natuto kang ibigin mo isang taong nagsasalita sa'yo na hindi maganda, nagsasabi sa'yo na hindi maganda, Lord, mahal ko siya, papanalangin ko siya. You will see the peace, the joy, at naranasan mo yung pag-humble. Amen? Palakpakan nga natin si Lord. Hallelujah. Sabi ng Psalms 14 verse 11, hallelujah. Psalms 14 verse 11, yan na ba yung kapatid? Okay, sige lang. Basahin lang natin itong verse, Psalms 14 verse 11. Palitan nyo na nga ito. Hindi po. Psalms 14 verse. Wala ba? Baka ako pala mali, ano? James 4:10, tingnan po natin, humble ourselves. Pinapakita po niyo yung pagpapakumbaba natin. James 4:10, sabi ng Panginoon, sige, ayan, James, kapangalan mo yan, sir. Bakit hindi mo pa makita yan? Ano sabi? Humble yourself before the Lord and He will, the only way para exalt ka ni Lord, humble yourself. Amen? Kaya nga tinuturo natin yan dito. Dito walang magaling, walang bida, si Lord lang. Kung meron kang dapat ipagmalaki, si Jesus. Wala kang may ipagmamalaki. Kahit anong guwapo mo, kahit anong meron ka, si Jesus. Amen? Pati sa pagbibigayan natin, we humble ourselves. Binibigay natin kay Lord, hindi natin pinagdadamutan si Lord. Dahil sa Kanya ang lahat ng bagay. Sinasabi ko po to dahil one way na nag-humble tayo sa Lord. As Christians, hear this, you pray and fast. Kapag nag-pray and fast tayo, nag-humble tayo sa Lord. Kapag nag-humble ka kay Lord, maliwanag to, itataas ka ng Panginoon. Amen. Amen. Maliwanag ba? 1 Peter 5, verse 5.
Sige po, inaano lang natin. 1 Peter 5, verse 5. Sabi po ng 1 Peter 5, verse 5. Sige, para makita nila. Ayan. So likewise, you who are younger, sino yung mga bata rito? Be subject to the elders. Sabing ganon. Clothe yourself of all of you with humbleness or humility toward to one another. For God opposes the proud and give grace to the humble. Andun mga kapatid Nag-humble ka kay Lord. Hindi mo hinahayaan ang sarili mo. So nandun yung reward, nandun yung exaltation, nandun itataas ka ng Panginoon pag natutunan mo magpakumbaba sa Panginoon. Powerful yung sinasabi ng Panginoon. At makikita po natin yan in the times of Ezra. No? Pakinggan niyo po to. Hindi ginamit ni Ezra yung makipag-war in human way, on the wisdom way. War with chariots, sabi gano'n. Nag-fasting sila kay Ezra. And God gave them victory. Another is Jonah. Nung ipapanish niya yung Nineveh, guguhuin ng Panginoon dahil nag-pride na sila. Ang mga buhay nila, talagang wala nang panahon o wala na sa kanila yung magandang buhay, puro sila pansarili. Sabi kay Jonah, gugunawin ko yan. Ano ginawa ng mga taga-Nineveh? They fast. Pati yung mga hayop nila, nag-fasting. Amen? Sino nakabasa nun? And God pardoned them. Nakita yung pagpapakumbaba nila. Nag-fasting sila. At hindi na sinira ng Diyos yung Nineveh. Amen? How powerful is humbleness, kapatid? Tinatawag ka ng Panginoon at gusto ng Lord maranasan mo kapangyarihan niya. If you know how to humble in the face or in the sight of God, God will use you mightily. Kapatid, ang tawag sa sanctuary of the Most High God ay mabigat at malaki ang mandate. Sabihin mo sa katabi mo, baka ikaw yun. Tinatawag ni Lord. Church, kilos na. Church, humble na. When we say humble, lapit na tayo kay Lord. Huwag na yung pansarili natin. Huwag na ikaw nasusunod. Balutan ka ng pag-ibig ng Diyos dahil yung pagpapakumbaba natin. Lord, pag nag-fasting ka, nag-humble ka sa nag-prayer ka, mararanasan mo ang pagkilos ng Diyos sa buhay natin. Pwede ba natin palakpakan ng Panginoon? When Moses, nag-climb siya doon sa mountain of Carmel, he fasted 40 days and 40 nights. Kasama niya yung burning bush, yung presence ng Lord. At siya, na-impartan siya ng kaluwalhatian ng Diyos. Yung mukha niya parang anghel. At nung pagbaba niya, hindi na makayanan ng mga Israelite yung glory na nasa kanya. Moses, takpan mo yung mukha mo, grabe. Kamukha ka ng anghel, kamukha ka ng Diyos. Dahil sa kanyang pakikipag-humble na laging maranasan ng Panginoon. Hinihintay ka ng Panginoon. Bika ikaw hinihintay na propeta rito sa sanctuary of the Most High God. Baka ikaw hinihintay na bubuhay ng patay dito sa sanctuary of the Most High God. Hello? Tingnan mo nga yung katabi mo, ikaw ba yun? It's time to humble ourselves. Kapatid, ma-excite po tayo sa gagawin ng Panginoon. The word has been released to the church. Powerful. Ako na-excite ako Ang kailangan lang maging prepare tayo. Huwag tutulog-tulog. Amen? Ang dami na sanang binigay sa iyo ng Panginoon. Ang dami na sanang makapangyarihan, pero minsan para nagiging napapabayaan natin. It's time to humble yourself. Kapatid, in the presence of God, tingnan niyo ako. If you want to pray and fast, God knows your heart. If you want to do it for the glory of God. Lord, ayokong ako lagi nasusunod. Tulungan ka ng Panginoon sa pag-pray and fasting mo, mangusap ang Lord sa iyo. At maranasan mo yung kalakasan niya. The only way to humble ourselves. Para mabawasan yung pride natin, katigasan ng ulo natin.
Go to God. Pray. Sa isang araw, iset mo yung sarili mo magbasa ng Bible. Kasi nung panahon nila, John Wesley, ang ginagawa pala nila, every Wednesday, every Friday, hindi sila kumakain. Kakain lang sila pagdating ng alas 5. They read the Word of God than watching television, scrolling sa mga ano. At kapag nagbabasa na sila ng salita ng Diyos, nakakaulaya mo na i-impartan ka. At kapag in-impartan ka na, Lord, be ready. Hindi na ikaw ang gagawa. Diyos na ang gagawa. Mawawala yung pagpipilit mo, yung sarili nating effort, the Lord will lead you. At magsisimula ka makapanaginip ng vision. Makakapagsimula ka ng mga dreams. Makakita ka ng mga vision para itayo ka ng Panginoon. Namimiss nyo ba yan bilang Kristiyano? Hindi lang yung laging gutom ka, araw-araw problemado ka. Parang hindi mo nararanasan ang pagkilos ng Lord. It's time for us to humble. Amen? Mga kabataan, nasa inyo ang kalakasan ng Panginoon. Amen? Depende sa priority nyo yan. If our priority is things of the earth, we will have our reward. Pero kay Lord, pag nag-humble ka, sabi nga, itataas ka niya. If you humble yourself. Alam natin sila Paul, in fasting, in trouble, in fasting, sabi sa New Testament, individual fasting, corporate fasting ng church, ginagawa na yan. Just to have the instruction and directions of God. At ginamit sila ng Panginoon para yung kingdom ng Lord dito sa earth ay ma-establish. You are the kingdom people of God. At ang isang kalakasan ng isang kingdom people, he always humble himself to the Lord. Amen? Nagpe-pray, lagi nagpapalakas dahil alam niya may gagawin ng Lord sa kanya. Kapatid, ang buhay Kristiyano rito, hindi alipin ka ng kasalanan. At lagi kang pinahihirapan ng kaaway. Mali. Dapat pinahihirapan mo yung mga kaaway sa buhay ng mga tao. Ginagamit ka ng Lord to dispel darkness. Yung mga tao makakarinig sa'yo, iiyak. Yung mga tao makakarinig sa'yo, tatanggap sa Panginoon. That's the kingdom living. Yung kasi binigay ng Lord. Magamit ka mightily. Christianity, hindi lang yung patin natin, kapatid. There's something in you powerful. There's something in you binigay ng Diyos. Kaya ka na born again. Gusto kang bigyan ng Panginoon at gamitin ng Panginoon. Yan lang naman ang buhay natin. Napaka-iksi lang ng buhay. Sa mga wini-waste ang buhay natin. Maring sumobra na tayo sa mga trabaho natin, nakalimutan na natin si Lord. Sumobra na tayo sa sarili nating ambisyon. Nakalimutan na natin, it's about God, it's not you. It's not your will, it's not what you feel, it's not what you like, it's about the will of God in your life. At alam natin yan, gamitin ang buhay natin sa mga kaluluwang naliligaw. Amen? Amen. So, ang prayer and fasting po, before we pray, napakalaga po niyan. Ngayon, napakinggan nyo to, kapatid. It's up to you. Kaya sinabi ko, we are not only hearers, we are doers. Amen? Hindi lamang sa tinapay na bubuhay ang tao, kundi sa bawat salitang nababasa niya at natatanggap niya sa Panginoon. At kung gusto natin maging powerful ang buhay natin, hindi ka hinahadlangan ni Lord. Open si Lord para maranasan mo ang kapangyarihan niya. Amen? Tayo po tumayo. Hallelujah, hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Tayo po'y pumikit at manalangin. Thank you, Jesus. Father, we honor you in this place. You are the God that never changed, Panginoon. We are living for the purpose. Father God, continue to move upon this church sanctuary of the Most High God. From our pastor, Pastor Tony, down to the members, na maintindihan po namin ang pagkatawag niyo sa aming buhay. We are called for a purpose. At maintindihan namin ang buhay na matagumpay. Na may pagtitiwala at pagpakumbaba sa iyo.
Lord, open up the eyes of our understanding. May we have the spiritual wisdom that comes from heaven. May we have open heaven in our personal life as we come boldly to your throne with your grace. Hindi namin kaya to, Lord, kung wala ang iyong Espiritu sa aming buhay. I pray to God, O Lord, ang aking mga kapatid ay patuloy, O Lord, na makita yung magandang plano mo sa buhay nila, Panginoon. Maranasan ang walang hanggang kapangyarihan mo sapagkat tinawag mo sila sa katagumpayan. Tinawag mo sa kabanalan. Tinawag mo sa kaluguran ng iyong pangalan. Now, Lord, give us the discernment as we humble ourselves to you. As we pray, as we pass, Lord, speak to us. Give us the wisdom, Lord. Give us the spiritual wisdom, O Lord, na mapagtagumpayan namin ang gawa ng laman sa aming buhay. It is you who give us, Lord, ng kalakasan. Kaya sa gabing ito, Panginoon, kilala mo ang mga anak mong ito, Lord. Kilala mo, Panginoon, ang mga gagamitin mo. Kilala mo, O Diyos, ang mga magpapakumbaba sa iyo. Panginoon ko, palakasin mo sila. Magkaisa kami, Panginoon, na hindi lamang sa mga bagay na panlupa, kundi mga bagay na panlangit. Lord, teach us, Lord. As we give our life to you, God, as we follow you, as we walk in you. Panginoon, ikaw na po magpakita ng kapangyarihan mo sa mga anak mo na magpe-pray and fasting. Personally, Father God. Yung magde-decide, yung hahakbang, yung tatayo, na magpapakumbaba upang maranasan ang pagkilos mo sa kanilang buhay. God, may we have the spirit of discernment kung ano ang kalooban mo at ano ang kalooban namin, Panginoon. Kaya mo, Lord, that let your consuming fire, Lord, ay patuloy na pumugnaw sa aming pananampalataya. Panginoon, I pray, O Lord, na magkaroon sila ng vision. Magkaroon sila ng dreams. Father, I pray magkaroon sila ng hunger to seek, to knock, to find you, Father God. Sapagkat ang mga naghahanap sa iyo, Panginoon, ang mga lumalapit sa iyo ay hindi mo pinapaya. Sila yung mga anak mo, Panginoon, and they will receive reward openly. They will receive gifts. They will receive heavenly, Father God. Things that is in heaven, O God. Kapag sila'y nagdesisyon, Panginoon, na laging magpakumbaba sa iyo. Pagpalain mo, Lord, ang iglesyang ito, Panginoon. Patuloy mong gamitin at mag-raise up ka pa, Lord. I pray right now in Jesus' name. Raise people. Raise people in sanctuary of the Most High God. Natatayo at mag-aapoy sa iyong presensya, Panginoon. Here they are, Lord. Here they are, Lord. Kaya mo makasama namin sila, Panginoon, sa paglilingkod sa iyo at handang makipaglaban sa pananampalataya. Handang tumayo at magpagamit ng buhay para sa iyo. Salamat po, Panginoon, sa gabing ito, sa mga salita mo na napakinggan namin. At haya mo, Diyos, na patuloy naming ma-focus ang aming pananampalataya, ma-align ang aming buhay sa paglilingkod sa iyo, Panginoon. Dahil lahat ng bagay makakaptam namin dahil kasama ka namin. At di mo kami iniiwan at pinababayaan. Ang pangako mo, Panginoon, ay mananatili. They are yes and amen in Christ. At hindi ka sinungaling, Panginoon. Ang sino mang lumalapit sa iyo ay makakatagpo ng kapahingahan at kapangyarihan sa iyong presensya. Pagpalain mo po, mga kapatid ko, na narito sa gabing ito, Panginoon, at lumabas kami rito na dala-dala ang iyong salita at ang pagnanasa, Panginoon, na mapaglingkurong ka sa tulong ng Banal na Espiritu. Maraming salamat po, Ama, at haya mo, Lord, na maingat namin ibalik, Lord, ang lahat ng pagsamba, pasalamat,
papuri sa iyo ngayon, kahapon, na magpakailanman sa tanging pangalan ni Jesus. Sa lahat po ay magsabi ng Amen. Palakpakan po natin ang Lord. Hallelujah. Magandang gabi po sa lahat.